Naisip mo na ba, sa dami-dami ng paraan, bakit kailangan pa ng isang Diyos na maging tunay na tao? Yung tipong mararanasan niya talaga ang tukso, ang pagod, yung matinding kalungkutan, tulad natin. Oo, Parang ang layo sa image ng isang all-powerful being, di ba? malayo talaga. Sa mga material na pinadala mo, may isang sulutin na sinusubukang buuing ang puzzle na yan. At ang sentro talaga ng usapan ay yung ideya ni Jesus bilang ang huling Adan. Ah, oo. Isang banal na nilalang na piniling danasin lahat ng kahinaan ng tao pero walang kasalanan. Yan ang susubukan nating himayin ngayon. Tama. At ang layunin natin, hindi lang para i-recite yung teolohiya. Susubukan nating intindihin yung bakit sa likod nito. Exactly. Bakit nga ba kailangan maging tunay na tao? Siya, paano nito pinapatunayan yung mga utos ng Diyos? At ano ang connection nito sa free will natin? Yan ang mga tanong na sasagutin natin galing sa source. Sige, simulan natin sa unang piraso. Ano ba talagang ibig sabihin na si Jesus ay naging ganap na tao? Kasi baka isipin ng iba parang costume lang yan, di ba? Parang mag-blend in. Magandang tanong yan, kasi yan mismo yung nililinaw ng sulatin. Idinidiin dito na hindi to costume, hindi pag-arte. Okay. Naging ganap siyang tao. At para patunayan yan, dinadala tayo ng source sa mga pinaka-vulnerable moments niya. Halimbawa, sa Marcos 14, may isang linya doon. Siya'y nagsimulang magtakot at mabagabag na mainam. Grabe. Parang panic attack yung dating. Hindi yung kalmadong pagtanggap na madalas nating makita sa mga painting o pelikula. Eksakto. At sa Lucas 22, mas lalo pang naging matindi. Ito yung esena sa Getsemani. Nanalangin siya na kung pwede lang, alisin na yung saro ng paghirap. Oh, yung classic na scene. At umabot sa punto na yung pawis niya naging parang malalaking patak ng dugo. Ang paliwanag sa source, isa raw itong medical condition, hematidrosis. Ah, totoo pala yun. Oo, totoo. Dahil sa tindi ng stress at pagdurusa, pumuputok yung maliliit na ugat sa balat. So hindi siya metaphor, physical na manifestation yon ng internal na paghihirap niya. Wow. Okay, so establish na natin na tunay yung pagdurusa, physically and emotionally. Pero heto yung isang punto sa source na medyo technical. Sige. Sinasabi kasi rito na minana raw ni Jesus yung mga pita ng laman mula kay Maria. Ano ba itong pita ng laman? Kasalanan na ba yun in itself? Diyan niya nagiging crucial yung distinction kasi ang argumentong inilatag sa sulatin ay hindi pa siya kasalanan. Okay, paano yun? Para mas madali nating maintindihan, isipin mo na lang yung pilata ng laman bilang yung mga natural human impulses natin. Tulad ng? Yung inis kapag na-traffic ka, yung pagod sa dulo ng araw, yung gutom, yung pagnanasa para sa isang bagay na wala ka, lahat yan nararamdaman natin. Oo naman. Hindi yan kasalanan, pero dyan nagsisimula yung tukso. Ang pinatunayan ni Jesus ayon sa teksto ay posibleng maramdaman ang lahat ng yan, yung buong puwersa ng tukso, nang hindi bumibigay sa kasalanan. Teka, parang may di ako nagets. Kung ang pagka-Diyos niya ang dahilan kung bakit hindi siya nagkasala, hindi ba parang cheating yun? Paano siya naging huwaran sa ating mga mortal lang kung may superpower siyang wala tayo? Napakagagnang tanong niyan. Kasi dyan pumapasok yung bigat ng misyon niya. Ang paliwanag sa source, hindi niya ginamit yung pagka-Diyos niya bilang cheat code. Ah, okay. Sa halip, yung tagumpay niya nakasalalay sa perpektong pag-asa at pananampalataya niya sa Ama. Isang bagay na, theoretically, accessible din sa atin. So ang nakataya pala, sobrang laki. Sobrang laki. Sinasabi sa teksto na kung si Jesus ay nagkasala kahit isang beses lang, kahit sa isip lang, bagsak ang buong plano ng kaligtasan. Grabe. Ang buong sangnilikha mapupunta kay Satanas at yung mga utos ng Diyos mapapatunayang imposible at walang bisa. Okay, gets ko na. So yung punto ng pagiging tao niya ay para patunayan na sa parehong battlefield na kinalalagyan natin na may parehong mga kahinaan, posible pa ring manalo. Oo. Hindi dahil sa superpowers kundi dahil sa pananampalataya. Ito na ba yung susunod na piraso?
Yung pagiging huwaran? Yan na yun. Ito yung loika na inilatag ng source, tayong mga nilika nasa isang sinumpang katawan daw tayo. Mortal, may tendency magkasala. Tama. So, nahihirapan tayong sundin ang mga utos, parang imposible sa marami. Okay. So sa pagkuha ni Jesus ng parehong katawan, na may parehong mga tukso at kahinaan, at sa pananatili niyang walang sala, parang sinasabi niya, Kung nagawa ko sa katawang ito, nakapareho ng sa inyo, kaya nyo yan. eksakto. Hindi na ito isang utos mula sa isang malayong Diyos na hindi nakakaramdam ng pinagdadaanan natin. Mas personal. Mas personal at mas malalim pa rin riyan. May isa pang anggulo yung source na talagang interesting. Ano yun? Tinatanong nito, kung ang Diyos mismo hindi sumusunod sa kanyang mga utos, paano niya aasahan yon mula sa mga nilikha? May point? Kung hindi niya kayang tuparin yung sarili niyang pamantayan, para saan pa yung mga yon? Diba? Dito ngayon kumukonekta yung ideya ng kalayaan sa pagpili o free will. Paano nag-connect yun? Medyo abstract para sa akin. Okay, isipin mo ganito. Pwede mong sundin ang batas trafiko kasi takot kang mahuli ng pulis. That's one kind of choice. Okay, compliance. Pero iba yung pagsunod mo sa batas trafiko kasi mahal mo ang pamilya mo at ayaw mong mapahamak sila o ang ibang tao. Galing sa loob. Oo, pareho kayong sumusunod. Pero yung pangalawang choice na galing sa pag-ibig, yun yung mas malaya, mas ganap. I see. Ganun daw yung logic ng source, yung pagsunod sa Diyos nagiging tunay na malaya kapag naguugat sa pag-ibig, hindi sa takot. At paano mo mamamahalin ng buo ang isang Diyos na nagbibigay ng utos na kahit siya hindi kayang sundin? Gets. So kailangan niyang patunayan na yung utos ay hindi lang utos. Isa siyang daan na posible at naguugat sa pag-ibig. At ang pinaka-ultimate na patunay ng pag-ibig na yan, I guess, yung krus. Diyan na nga tayo pumunta. At muli, binabago ng source yung common na pananaw natin. Paano? Madalas nating isipin na ang pinakamasakit sa krus ay yung mga pako, yung latigo, yung uhaw. Lahat yan, totoo, sobrang sakit. Oo naman. Pero ang argumentong inilatag dito, ang pinakamatinding pagdurusa ni Jesus ay hindi yung pisikal. Kung hindi yung... Ito yung sakit ng paghihiwalay sa Ama. Yun yung sandaling naramdaman niya ang bigat ng kasalanan ng buong mundo at sa kauna-unahang pag-iral niya, naputol yung perpektong ugnayan niya sa Ama. Ang hirap i-imagine yan kasi para sa kanya na ang buong pagkatao ay nakasentro sa pag-ibig at pakikipag-isa sa Ama, yung paghihiwalay na yun ay... Isang uri ng impyerno na hindi natin kayang unawain. At yung krus, yun ang sukdulang pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos. Okay. Sinasabi sa teksto na sa pamamagitan lang ng pag-unawa sa sakripisyong ito, sa pag-ibig na ito, nagkakaroon ang tao ng kakayahang mahalin ang Diyos ng tunay. Ito ang nagiging daan para maging ganap yung malayang pagpili nilang... Hindi na sila sumusunod dahil kailangan, kundi dahil sa pag-ibig na tumutugon sa isang napakalaking pag-ibig. Precisely. Speaking of pag-ibig, dito rin ipinasok ng source yung paghahambing sa unang Adan at sa huling Adan o si Jesus. Grabe, ang ganda ng comparison na yan. Talagang napakatalino ng pagkakagawa ng paralelismo na yan. Ang unang Adan, di ba, dahil sa pag-ibig sa kanyang nobya, si Eva, Pinili niyang kumain ng ipinagbabawal na bunga. tama, sumunod siya kay Eva patungo sa kasalanan. Ang huling Adan naman, si Jesus, dahil din sa pag-ibig sa kanyang nobya, ang sangkatauhan. Ginawa niya ang eksaktong kabaligtaran. Eksakto. Tinanggihan niya ang kasalanan at pinili ang kamatayan sa krus para tubusin ang kasalanan ng kanyang nobya. Wow! So, parehong pag-ibig sa nobya ang pinanggalingan, pero magkasalungat yung nading resulta. Oo. Parang sinasabi ng source na ang tunay na pag-ibig, hindi lang basta pagsunod sa gusto ng minamahal, kundi pagpili sa kung ano ang tama para sa kanila, kahit masakit. That's a powerful way to put it. Ang isang pag-ibig, humantong sa pagsuway at kamatayan. Yung isa naman, humantong sa pagsunod at buhay. Isang napakalinaw na paglalarawan. Alam mo, para ipakita yung lalim ng ganitong klaseng pag-ibig, may binigay na analogy yung source. Galing pa sa lumang tipan. Yung kay Haring Salomon? Oo, yung sikat na hatol niya.
Classic yan, yung kwento ng dalawang ina na parehong umaangkin sa isang sanggol. Oo, tapos yung isa, peke pala. Peke, kasi aksidenteng napatay niya yung sarili niyang anak. So dahil walang umaamin, nag-propose si Solomon ng isang tila brutal na solusyon. Hatiin ng sanggol. Oo, sige, hatiin na lang natin yung sanggol sa dalawa gamit ang espada. Tiga-kalahati kayo. At doon lumabas ang katotohanan. Agad-agad, yung huwad na ina sa sobrang inggit at pait, pumayag agad, sabi niya, sige, hatiin na lang. Kung hindi siya mapapasakin, hindi rin siya mapapasayo. Grabe yung pait. Pero yung totoong ina, sa sobrang pagmamahal, sumigaw at nagsabing, huwag po, huwag niyo siyang patayin. Ibigay niyo na lang siya sa kanya, basta't mabuhay lang siya. At doon nalaman ni Solomon. At doon niya nalaman. So paano yan ikonekta ng source sa ating paksa? Grabe, sobrang galing ng pagkakahalintulad. Ayon sa interpretasyon dito, ang totoong ina sumisimbolo kay Jesus. Handa siyang isuko ang lahat, yung karapatan niya, yung buhay niya, para lang mabuhay yung anak, yung sangkatauhan. Okay. Ang huwad na ina naman ay si Satanas, na mas gustuhing makitang wasak at hatulan ng sangkatauhan kesa mapunta ito sa Diyos. I see. Pinapakita nito yung diwa ng sakripisyo ni Jesus. Mas pinili niyang matalo sa paningin ng mundo para lang mailigtas tayo. Ibinigay niyang lahat. Sobrang linaw ng analogy na yan. So, kung nailigtas na tayo dahil sa sakripisyong yun, pag-usapan natin yung huling piraso. Kaligtasan. Oo, kaligtasan. Ito yung part na madalas may iba't ibang pag-unawa. Ang common na naririnig ko ay, kapag tinanggap mo na ang kapatawaran, tatos na, guaranteed na ang langit. Parang may get out of jail free card. Yun, ganun nga. Yan mismo yung misconception na gustong itama ng source. Nililinaw dito na ang pagpapatawad sa kasalanan sa pamamagitan ng dugo ni Kristo ay simula pa lang. Simula pa lang. Simula pa lamang ng kaligtasan, hindi ang katapusan. Ito ang pinto, pero kailangan mo pang lakarin yung daan. I see. Sinasabi sa teksto na ang tunay na pananampalataya, kailangan patunayan. Paano? Sa pamamagitan ng pamumuhay na may bunga ng banal na espiritu. So dapat may pagbabago sa buhay, hindi lang sa salita. Dapat makita sa gawa, sa pag-uugali, sa pag-ibig sa kapwa. Hindi pwedeng pareho ka pa rin. So may pananagutan pa rin tayo. Hindi ito isang one-time transaction na pagkatapos ay pwede ka nang bumalik sa dati mong gawi. Eksakto. Meron pa ring pananagutan. Ito yung isang medyo matapang na sinabi sa teksto. Ang mga tumalikod daw sa bagong tipan matapos itong tanggapin. Anong mangyayari sa kanila? Yung mga nagsasabing naniniwala sila, pero ang buhay nila ay kabaliktaran. Hindi na raw sila saakop ng sakripisyo at haharap pa rin sa paghuhukom. Wow, ang bigat nun. Ang bigat, ipinapakita nito na ang pananampalataya ay hindi isang beses na desisyon lang na nakacheck na sa box. Ito'y isang buhay na relasyon, isang tuloy-tuloy na proseso. Isang relasyon na kailangang alagaan. Tama. Okay, buo na yata yung puzzle. Kung lalagumin natin lahat ng napag-usapan natin mula sa source na ito, ang pagiging tunay na tao ni Jesus, hindi lang siya isang pangyayari sa kasaysayan. Higit pa ron. Isa siyang komprehensibong patunay. Isang ebidensya na ang mga utos ng Diyos ay posible at matutupad, na ang tunay na pag-ibig ang nagpapaging ganap sa ating kalayaan. At ang kaligtasan ay isang landas na kailangang tahakin ng may katapatan. At bilang pangwakas na kaisipan para sa iyo, may isang pangungusap sa source na talagang tumatak sa akin. Ano yun? Sinasabi doon na nakikilala lang natin ng Diyos batay sa kung ano ang pinili niyang ipakita sa atin. Okay. At kung isipin mo, kung kinailangan niyang dumaan sa buong proseso ng pagiging isang mahinang tao, maranasan ng tukso at danasin ang sukdulang paghihirap at paghihiwalay sa Ama, para lang maunawaan natin ang isang maliit na bahagi ng kanyang pag-ibig at katarungan. Oo. Kung ganun kalaki ang kailangan niyang gawin para sa isang piraso lang, ano kaya ang lawak ng mga bagay tungkol sa kanya na hindi pa natin lubusang nauunawaan? Isang bagay na sulit pagnilayan.